Ayan. So, good evening everyone. Kamusta po yung aking audio? Ayan. Pasabi naman po kung ako po ay naririnig nyo na po. Okay? So, well, first of all, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagpa-unlock po ng pag-iimbita po namin sa inyo. Okay? I know your time is very valuable po, no? Ayan nyo pong i-share ko na po yung ating PowerPoint for the formal presentation, no? Again po, pakilala lang po ako. My name is Seller Salazar. Ako po ay ang inyong magiging presenter sa first half po, okay, ng ating PowerPoint. Okay? So, ayan. So guys, ngayon po, papaliwanag ko po sa inyo yung introduction natin with App Your Servicio. App Your Servicio is actually the new era, the entry of our entry to the new era of technology, no? Ngayon po, ang maganda dito, before po natin itackle yung future po ng App Your Servicio, let me just ask you, are you guys ready, okay, to see the next big thing on tech business, okay? So guys, tanong lang po, no, sino po dito yung mga may experience na on mobile booking app? Ano po yung mga notable na mobile app po na madalas na ginagamit mo na po right now? Okay, can I see po sa chat section po natin ano po yung mga apps na notable po sa inyo, no? So sige nga, sige nga. Ayan. So, ayan, sabi ni Jo Marie, Lala Move daw. Yan, ginagamit niya daw ang Lala Move, no? Ayan, yung iba Joyride, yung iba Grab, no? Ayan, yung iba Maxim, no? Gumagamit ng Maxim. So, as you can see, people nowadays already understand the industry of mobile apps, no? So, ngayon po, alam nyo, bago po natin makita yung potential po ng app or serbisyo, mas maganda po mapag-usapan po natin yung history ng mobile apps sa Pilipinas. Okay? So, isa sa mga naging sikat po talaga at isa sa mga nauna po ay yung Grab. Tama po ba? 'Di ba? Naalala niyo po ba nung nagsisimula po yung Grab, alam niyo po ba na ito po ay nagsimula noong 2012? This is actually from Malaysia pero pumasok po ito sa Pilipinas noong 2013. 'Di ba? So ngayon guys, naalala nyo, nung time na to, hindi naman agad siya niyakap ng masa, no? Nagsimula po ito, meron po silang estante, meron po silang booth sa labas po ng mga malls, 'di ba? To introduce their concept, 'di ba? Pero ang nakasanayan po kasing way or means of transportation is taxi to. And hanggang eventually po, dahan-dahan po inadapt na po ng mga Pilipino, okay, ang concept ng Grab. Ngayon po, pag-usapan naman po natin yung concept naman po ng Lala Move. Lala Move actually started po year 2013 from Hong Kong, no? Pero it penetrated the Philippines po noong 2017. Alright? Ngayon po, ito naman po yung Food Panda po. Okay? Is nagsimula po ito from Berlin, Germany. Okay? Noong 2012 rin po. Pero it penetrated the Philippine shore po noong 2014 naman po. Okay? And then, ito naman po yung Shopee. Okay? Ito po yung isa sa mga pinakasumikat at pinakalumaki po, no? It started from Singapore year 2015 pero late 2015 po pumasok po ito sa Pilipinas. Okay? Ayan. So ngayon guys, try to imagine po, no? Lahat ng ito po ay na-highlight taong 2018, 2019. Okay, nung nagkaroon po tayo ng pandemic. Bakit? Kasi po, nung nagkaroon po tayo ng pandemic, maraming buhay ng tao ang naapektuhan. Maraming trabaho, negosyo, di ba? Ang naapektuhan. To the point na yung mga normal na ginagawa ng isang tao ay hindi na nila magawa dahil sa limitasyon nila sa paglabas, di ba? Dahil nga po, kailangan po magstay at home po, okay? So imagine nyo po, no? Na-highlight po at nagkaroon po ng break yung mga concept po na kaya mo nang magawa yung mga dati mong ginagawa just by using your mobile phone. Tama po ba? 'Di ba? So guys, try to imagine po, no? Diyan po namin na-realize na kung sa panahon po pala ngayon, the next big thing and the trend is a mobile booking app, a business po na inclined into a mobile booking po. Ang tanong, ano po yung susunod na ibubook ng mga Pilipino, ng mga tao, di ba? Ngayon, natanong na ba niyo yan sa sarili niyo after po ng transportation, after ng food, after ng parcels, documents, di ba? Ano po yung susunod na ibubook ng mga tao through online? Di ba? So, yan po ang sinasagot po ng App Your Servicio right now. We created a mobile booking app, okay? Na naniniwala kami, ito po yung susunod na ibubook ng mga tao. By the way po, sa mga nanonood po right now, download nyo na po yung AYS Instant Services.
Available po ito sa Android, Google Play po, or sa Apple po sa iOS. Okay, search nyo lang po yan habang nakikinig po kayo. At least pwede niya po kayo explore, no? Ngayon guys, ang maganda rin po dito, this actually means that we know what we are doing, no? Guys, it's very important po na pag-usapan rin po natin kung ano nga ba yung mga tech disruption na nangyari po sa Pilipinas nung pumasok yung mga notable brand na to. Pag-usapan po natin unang-una po itong Grab, okay? Ano po ba yung dinisrupt niya? Okay, kapag sinabing disruption, okay? Ang disruption po ay merong isang old process, old system, okay? Na merong usual bottlenecks, okay? Merong mga usual na problema na sinusolusyonan mo, pinapaganda mo, okay, or ginagawa mo conveniente. Okay? Ngayon guys, ang maganda po dito, ang Grab po kasi, ang dinisrupt niya po is yung toxic taxi culture. Tama po ba? So mapapansin nyo po, sino po dito yung na-experience na sumakay sa taxi, pero imagine mo yun, no? Ni-reject ka. Di ba? So, ikaw na yung magbabayad. Ikaw na yung, alam mo yun, sasakay ka sa taxi, pero namili siya ng pasahero, 'di ba? Hindi kasi ako papunta diyan eh, 'di ba? Dito ako papunta, 'di ba? Nangyayari po 'yan. And minsan, 'di ba, hassle na rin po pumila sa pilahan ng taxi, 'di ba? Pag mainit, pag umuulan, tama po ba? 'Di ba? Pero nung pumasok po yung Grab, marami pong usual challenges na nasolusyonan po at nabigyan po ng convenience ng konsepto ng Grab. Kaya po, ang naging halaga po ng Grab is 13.5 billion dollars. Okay? So ngayon guys, pag-usapan naman po natin itong Food Panda. Ang Food Panda po, ang dinisrupt naman po nito ay yung sloppy food delivery po sa Pilipinas. Prior po, before magkaroon po ng mobile apps ng food deliveries, okay, usually, umu-order po tayo sa landline, di ba? 87,000 Jollibee Delivery. Tama po ba? Ang usual na problema po dito is yung communication nyo po at yung pag-aantay nyo rin po para makater po yung i-order nyo. Ngayon, yung pagdi-deliver naman po ang hirap din i-monitor. Ngayon, kapag nagkamali po sila, ang hirap din po nung tinatawag na kumbaga kung paano mo i-resolve yung pagkakamali po ng orders, no? So, sa Food Panda po, mas naging madali na po yung proseso, yung sistema. That's why Food Panda actually netted 10.7 billion dollars. Okay? So ngayon, ito pa po, no, yung Lala Move naman. Pag-usapan naman po natin yung Lala Move. Yung Lala Move po, actually, ang kanya pong dinisrupt is yung traditional naman po na delivery ng mga parcels and documents, no? Ngayon, try to imagine po, dati, si LBC, si JRS po, medyo mabagal po silang magpadala ng mga gamit na pinapadala po natin. Usually po, it's taking them 2 to 3 days or kapag medyo remote areas, 1 to 2 weeks po yung inaabot nito. Ngayon na nailabas po yung konsepto ng Lala Move, dun po nagkaroon po, okay, ng mas mabilis na paraan ng pagpapadala po ng parcels and legal document. That's why po, si Lala Move po is nagnet ng 8.5 billion dollars, okay? So ngayon, maganda rin po dito, guys, si Shopee naman po, no? Si Shopee, isa po sa mga pinakalumaki, sabi ko nga kanina, no? Ang kanya po kasi nga dinisrupt na market is yung traditional brick and mortar business. Kapag sinabing brick and mortar po, ito yung may pwesto at may produkto. Sa pwesto, nagre-renta ka dyan, nagbabayad ka dyan, or meron kang capex dyan, capital expense. Sa produkto naman po, meron ka pong puhunan na tinatawag. Pero yung Shopee po, alam nyo po ba, nag-valuate po ito ng almost 30 billion dollars dahil po marami siyang natulungan na tao na magkanegosyo na halos kasing ganda na rin, kasing laki na rin ng mga enterprise level. Nakakuha po ba? So guys, mapapansin nyo po, no, because of the disruption of a tech industry po, of a tech or a mobile app, di ba, on a certain industry, ang dami po nitong natulungan, di ba? On the user base, di ba? On the seller base, on the service provider base, di ba? Ang dami po na itong nabigyan ng opportunity. Tama po ba? So with that, alam niyo po ba, si App Your Servicio naman po, ang goal po namin ma-disrupt is yung unfair pricing, okay, sa services, okay? Sabi nga po natin, wala pa pong platform right now na naka-dedicate, okay, naka-focus into
instant services. Kapag meron kang kailangan halimbawang skills, meron kang halimbawang kailangan na services, okay? Kailangan mo magpaayos, magpa-maintain, di ba? Wala kang platform na kapag kailangan mo ng service, yun na agad maiisip mo. 'Di ba? Parang example, pag-order ka ng pagkain ang maiisip mo na ngayon, Food Panda. Pag-order ka pag kailangan mo ng transportation, ang maiisip mo ngayon, Grab, Joyride, 'di ba? Yung mga ganyan po, 'di ba? So ang goal po natin in the next coming years, kapag kailangan mo ng service, ang maiisip nyo po, magiging synonymous na po tayo sa services. App your serbisyo. Nakuha po ba? Okay? So with that, ang goal po natin is magkaroon po ng dedicated platform into instant services. Alright? So ngayon, pag-usapan naman po natin no, yung mga solutions po, okay, na sinosolve naman po ni App Your Serbisyo. By the way, si App Your Serbisyo po actually nagkaroon po kami ng research and development po nung 2021 no. And then naniniwala po kami ngayon po ay right timing to start this concept. Alam nyo guys, share ko lang po sa inyo no. Guys, try to imagine no, nagsisimula po kami, kausap ko po yung COO, okay? The Chief of Operations po ng company. Alam mo, sabi niya sa akin, ini-educate niya po ako about the concept, no? Because this is an uncharted territory, okay? Bago po ito, malamang ngayon mo palang narinig ito, di ba? That's why magandang idea siya, di ba? Kasi bagong idea, bagong concept, di ba? Pero sabi niya sa akin, seller, alam mo ba, there's always a timing in everything, sabi niya sa akin. Sabi niya, paano mo malalaman kung you're too early? 'Di ba? Ibig sabihin, sobrang aga mo. 'Di ba? You're ahead of your time, 'di ba? Ibig sabihin, kapag may pinapakilala ka, may chance na hindi ito mag-boom, pumutok. Kasi nga, hindi pa timing, 'di ba? Sobrang aga mo. Okay? At the same time, meron pong time na it's too late naman po. Kasi huli na ang lahat. Okay? So, sabi niya, paano mo malalaman or paano natin malalaman that we are on the right track, we are on the right timing, no? Sabi ko sa kanya, sir, Mr. COO, 'di ba? Paano nga ba, 'di ba? Educate me, sabi ko. Alam niyo po, sabi niya sa akin, alam mo kasi magiging too early tayo if you need to educate so much people and so much time, okay? Para maintindihan nila, pero nung ginawa mo, hindi pa rin nila maintindihan. For example po, we introduced the concept of mobile booking app 20 years ago, 10 years ago. 'Di ba? Mahirap po. Kasi bakit? Hindi pa po magra-grasp, 'di ba, ng utak, hindi pa po yayakapin or tatanggapin ng utak ng tao na posible ito. Pero dahil po ngayon, meron na po kayong mga nabanggit, 'di ba? Gaya nga po ng sabi po ni Sir Jay, 'di ba? Gumamit na ng Joyride and Lala Move. Sabi po ni Perfecto, gumamit siya ng Grab, 'di ba? So, ibig sabihin po, naiintindihan niyo na po agad yung konsepto ng App Your Serbisyo kasi meron na pong mga nauna, 'di ba, na nagpatunay at gumawa ng paraan para matanggap po ng mga Pilipino yung konseptong ito. Sabi niya naman, seller, paano mo malalaman kung late na? Tama? We're too late kapag sobrang dami na pong big names in that categories. Ibig sabihin po, kapag marami nang nauna sa ganitong category, sa ganitong market, sa ganitong niche, okay, too late na po yun. Diba? Halimbawa po, diba, kapag meron pang mga gumaya sa Grab, ganyan. Diba? Mahirap na po. Diba? Stiff na po yung competition. That's why we believe po that this is also a sustainable niche market. Kasi po, number one, perfect timing po ito. At number two po, guys, tayo pa lang po, okay, yung dominant brand sa ganitong category. Nakuha po ba? So ngayon, ang tanong about sa market readiness. Sige po, sabihin na natin, naniniwala kayong perfect timing po ito. Okay? Sabihin po natin na sustainable po yung market niche natin. Ang tanong, ano yung mga data na nagsusupport na ready po tayo, okay, na ready yung market na tanggapin or yakapin yung konsepto ng EYS, no? So ngayon guys, sabi nga po no ng data, okay? Sabi po ang Pilipinas daw po, okay, ay lumalaki, okay? Lumalago or mabilis na dumadami yung
yung population sa urban areas, no, nung 2020 for over 48%, no. At the same time, sabi rin po ng World Bank, okay, ang middle class naman po sa Pilipinas, okay, ibig sabihin po from below average people, okay, to middle class to above average people, no. Guys, imagine nyo po, no, dumadami po, no, ng up to 50%, okay, for the next decade. Ibig sabihin po, mas marami po yung mga makakaangat sa buhay sa susunod daw po na 10 taon. Okay? And sabi rin po ng statista noong 2023, no, 83% na po, okay, ang internet penetration rate with over 83 million users po, no? 83 million na po, okay, ang users ng internet po sa Pilipinas, okay? And sabi rin po, no, ng New Zoo noong 2023, no, guys, sa smartphone users naman po, approximately 74% naman po ng population. Guys, napakadami po niyan, no. Sabihin na po natin na hindi pa po lahat is adapting on the concept of a smartphone. Pero guys, di hamak na almost 100% pa rin po yan, di ba? Mas malapit pa rin po yan sa 100% of the population. Okay? And then, sabi rin po ng PSA, projected to reach po tayo ng 60% by 2030. And on the technological readiness naman po, the Filipino population is very tech savvy na po. Okay? So, majority of the Filipino po is techy na, lalo na yung mga sumusunod na henerasyon. At the same time, yung mga old generations po ay unti-unti na pong nakaka-adapt. 'Di ba? Naalala nyo po dati, 'di ba? Yung mga medyo ahead yung age nila, yung mga boomers, 'di ba? Or yung mga baby boomers, 'di ba? Ang hirap po na mag-adapt into tech innovations, pero right now or nowadays, talagang nag-a-adapt na rin po sila. Yung mga dating ayaw po mag-move on sa keypad phone po, may Facebook na rin po right now. Tama po ba? So ngayon guys, mapapansin nyo po, ready na po yung market. Ang tanong naman po, ano naman yung mga susolusyonan, di ba? Ni AYS, okay? Pagdating sa market natin. Ang usual problem po kasi is yung inconvenience po on availing services, di ba? Halimbawa po sa mga nanonood right now, imagine nyo po, no, meron kang kailangang service pero hindi mo alam kung saan mo hanapin yung tao na kayang gumawa nito, no? So ngayon, ang usual na mangyayari po niyan is siguro tatawagan mo o kaya naman mag-walk-in ka doon. Ang problema rin is paano kung punuan? Paano kung hindi available yung kakilala mo, di ba? So, right now po, ang EYS is mag-o-offer po ng convenience at your fingertips, no? Any services na kailangan mo po is nasa phone mo na. Okay? So, sabi po ng PSA, 74% daw ng urban household prefer digital transactions na po for their convenience. Mas mobile na po kasi ngayon, mas mobile na po kung sa cellphone mo na po ibubook yung kailangan mo. Tama po ba? Okay? So next, okay? So guys, ang next na sinusolve po natin is yung lack of reliable service providers, okay? So, usually, consumers face difficulties in finding reliable and trustworthy service providers, di ba? Kahit po may mahahanap ka, hindi mo po alam or hindi buo yung loob mo kung pagkakatiwalaan mo po ba yung tao na yon. Ngayon po, with our transparent service quality, okay? So, guys, dito po, dahil po sa feature po natin ng verified reviews and ratings po, guys, mas madali na po na mag-book para sa mga magiging customers ng app or serbisyo. Kasi sabi nga po ng Nielsen, no, 88% of consumers trust online reviews as much as personal recommendation. Nakuha po ba? Okay? So, guys, would you agree na pag tayo po ay merong gagawin na online transaction, mapa Facebook man yan, mapa Shopee man yan, Lazada man yan, di ba? Lagi nating i-check muna yung reviews, di ba? Kung gaano ba kadami yung talagang nasatisfy sa product na to, sa service na to. Tama po ba? So, guys, ganun kaganda yung app or serbisyo kasi po, meron na po tayong feature ng reviews and rating. Okay? So, next, pag-usapan naman po natin yung safety and security naman po na concern ng mga customer. Usually po, sabi po ng PNP,
Okay? 15% po ang increase in fraudulent activities linked in unverified service providers in urban areas. Dahil po walang platform na nagbe-verify po dito sa mga service provider, guys, 15% po yung nangyayaring panloloko. Okay? Pero dahil po dito sa App Your Serbisyo, makakasigurado ka po na na-verify po ng maayos, okay, yung service provider na ibubuk mo. Nakuha po ba? So, ibig sabihin po, okay, meron na po tayong 30% higher user retention rate. Okay? So, dahil po yan sa pagba-background check po, okay, and rigorous process po ng verification po ni App Your Serbisyo, guys, mas madali na pong gamitin yung App Your Serbisyo sa pagbubook ng mga service provider. Okay, so next po, pag-usapan naman natin yung problem pagdating po sa limited access to specialized services. Okay, ang problema po minsan, okay, yung pahirap na paghahanap ng specialized services, for example, pet grooming, ang lawak na industry po niyan, di ba? Pero minsan, ang hirap po maghanap ng mga pet groomers, no? Ngayon, to the level of electrical repairs, halimbawa, or yung mga locksmith, 'di ba? O kaya naman yung capsmith, yung tawag dito yung guitarsmith, 'di ba? Minsan po merong mga services na ang hirap hanapin talaga, 'di ba? Iilan lang yung mga kayang gumawa. Pero guys, dahil po kay AYS, ang concept po kasi nito is all-in-one marketplace of services. Ibig sabihin po, any services po na alam mo, okay, pati yung mga very specialized services, is pwede nyo pong makita dito. Nakuha po ba? Okay? So guys, are you still learning po and listening diyan sa ating chat section, guys? Ayan. Okay? Chat naman po kayo, no? Pagdating naman po sa time management issues, okay, sabi po, consumer struggles with managing time for service appointments, no? Kahit po makahanap po tayo ng mga service providers, no? Ang usual na problem po natin is yung pagtugma po ng oras po nila at oras po natin, no? So with AYS po, the flexible convenient booking po, okay? Si service provider po ay magpro-provide po ng availability ng time, ng date, okay? And try to imagine rin naman po si customer ay kaya niya pong mamili ng kung saan sila magtutugma. So, magiging flexible po ito para sa kanila. Okay? Sabi rin po dito ng Accenture, no? 55% daw po ng urban Filipinos po prioritize time management and prefer services that offer flexible scheduling. Okay? So, next, yung lack of career opportunities po for service provider. Okay? Ang usual problem po kasi is kahit po marami pong maabilidad sa Pilipinas, marami pong skilled sa Pilipinas po, is talagang sobrang taas po ng kakulangan, okay, sa platform na merong opportunities for their services. Kaya nga po minsan, kahit po hindi po yun yung talagang kakayanan nila, meron po silang nakitang opportunity, yun pa po yung ina-applyan nila. Diba? So, with AYS, this is actually an opportunity-oriented platform. Okay? The app connects service providers with a steady stream of customers, improving their career opportunities kasi na-open po sila sa wider market reach, no? Magkakaroon sila mas maraming customers. And then, ang isa pa pong problema is yung low visibility po para sa mga maliliit or sa mga small and medium service provider. Paano kung nagsisimula ka pa lang? Paano kung maliit pa lang yung negosyo mo, 'di ba? Kumbaga, nahihirapan ka na agad i-market yung sarili mo compared on your competitors, no? With AYS, okay, pag pumartner ka po sa amin bilang small and medium, no? AYS as your digital marketing partner po. Si AYS po mismo, nag-o-offer po ito ng kumbaga, enterprise level service provider, okay, to increase their visibility and reach, no? So, sabi po ng Department of Trade and Industry, okay, they found that small and medium businesses using digital platform increase their customer po by 30%. Okay, so napakataas na po nun ng binigay ng digitalization po ng mga small and medium businesses.
So, at the same time, syempre, ang usual problem, ito po yung kinikwento ko kanina, yung customer service and dispute resolution, no? So, halimbawa, dati, parang yung Foodpanda, di ba, paano mo isosolve yung mahirap na experience mo nung umorder ka doon sa traditional approach, no? Pero nagkaroon po ng Foodpanda, meron po kasing dedicated customer service po or customer support para ayusin po yun. Tapos may legal department din para sumuporta rin po sa mga nagkakaproblema, no? So ngayon, ang isa pa pong maganda dito, pag-usapan na po natin yung sino ba yung company behind AYS, no? App Your Servicio is actually our branding lang po, no? Ang company po behind AYS is NNT Corporation or Neo Network of Technologies Corporation. Try to imagine, no? We actually do our soft launch po nung January 2024, no? So guys, okay lang po ba? Ngayong nakikinig po kayo is only our 6 months, okay, since we soft launch our concept, no? Yung 2021 po, we started po our research and development. Pinag-aralan, okay, sinubukan, pinakilala, okay. Doon po namin nakuha po yung proof of concept namin and market validation po namin. Pero ngayon po, nag-soft launching po tayo, okay, nagkaroon po tayo ng massive expansion, okay. So guys, ang maganda po dito, gusto ko rin pong makilala nyo po, sino po ba si NNT or si Neo Network of Technologies, no? Si NNT po is actually a tech company. Okay? Guys, kung nandyan pa po kayo, pwede nyo po bang i-chat po sa comment section po natin at tech company. Okay? Ayan. Sa ating viewers, listeners po, can you guys say tech company sa chat section po natin? Alam niyo po ba, si NNT po ay merong 13 years of experience in tech industry. Thank you very much po, no? So guys, imagine nyo po, 13 years of experience, more than a decade, is already a credible, okay? Ibig sabihin po, ano po ito? Matatag na po ito, no? At the same time, this is something we are very proud of, no? We are end-to-end capable. Okay? Ano ibig sabihin ng end-to-end capable? End-to-end capable, ibig sabihin po niyan, mula dulo hanggang dulo, kaya po ni App Your Servicio. Okay? Mula developing to integrating to marketing, kaya pong gawin ni AYS. Imagine nyo po, no, kung meron man pong magkaroon po ng same concept or almost similar concept po with us, ang first question mo kasi dyan, end-to-end capable ba sila? 'Di ba? Kasi kung sa developing pa lang, pina-develop na nila on the third party, problema na yon, mahirap na yon. Bakit? Kasi po, alam niyo po, madugo po ang labanan pagdating sa developing. 'Di ba? Pero kung tayo po, we own our own developing company, si App Your Servicio po or si NNT po, siya po yung nag-develop sa sarili niyang concept sa kanyang mobile app. Sobrang laking edge na po natin yun. 'Di ba? On any integration po na gusto nating gawin or gustong i-improve po ng AYS, okay, capable din po tayo. Minsan po, yung limitation po, okay, ng isang company, ng isang concept, nasa integration din. Kasi may gusto silang i-develop, meron silang gustong ilagay, isuksok doon sa concept, nahihirapan po sila. Kasi nga po, third party pa sila, pinapagawa pa nila sa iba. 'Di ba? When it comes naman po to marketing, okay? So, we have our marketing department naman po. Ako po ay part ng marketing po ng company. So, we also have more than a decade of experience when it comes to marketing. Kung si NNT, okay, ay merong 13 years of experience, even to the marketing level po ng company, meron na rin pong more than a decade of experience. So, that's something we are very proud of, no? Ngayon, ang tanong, ano po yung core values po ni App Your Servicio? Ito po yung core values natin, no? Daanan na lang natin, honesty, integrity, and excellence, no? Ang favorite po natin dyan is yung service-oriented, saka yung grit, no? So, anyway, ayan, ano po yung mga ginagawa namin, okay? Ito po, no? So, sa technology na ginagamit po natin, we use top-notch technology po. Okay? Kasing level po ng ginagamit na technology po ng Grab, ng Foodpanda, okay, ng Facebook. Yan po yung mga ginagamit po nating technology. Patunay na talagang next level na rin po. Okay? Yung tech experience po ni NNT, no?
Now, let's talk about the solutions we build, no? So, we build enterprise solutions, SaaS production, e-commerce website, okay, MVPs for startup, and AI machine learning. Kaya rin po natin. Okay, sa website naman po, meron naman po kaming disclosable projects na pwede po namin i-share sa inyo para lang po may idea kayo, no? So guys, meron na po tayong nagawa na personal loan app advisor, CRM with Toyota, no? Meron na rin po tayong nagawang web platform for photoshoot organization, no? Okay, meron na rin po tayong making food delivery business effective, no? Okay, for food business naman po yan, meron po tayong social network for online marketers. Nakagawa na po tayo niyan, no? So, ito po yung mga website. Of course, we have non-disclosure agreement with some companies na nagawan na namin, kaya ito pa lang po yung na-share namin sa inyo. Pero sa mobile apps naman po, ito naman po, nakakawa po kami, okay, ng social network app for graduates ng St. George University. Okay? For sure, you're familiar po, you've heard about St. George University naman na po, no? Wi-Fi free messaging app po, at the same time po, service redesigning and redevelopment po, no, nakagawa na rin tayo. Okay, music app, nakagawa na tayo. And platform for beauty professionals, meron rin po yan. At the same time po, itong Selfies po is a direct competitor po ng Instagram, no? So, Rent a Boat, meron rin po tayo, no? So, yan po yung mga mobile apps naman po na nagawa po natin, no? So, ngayon, ayan, let's talk about the expertise in business domain, no, ni NNT. Okay, so ito lang po, dahanan lang po natin, no, para tuloy-tuloy po tayo. And then, ito naman po yung mga system na na-develop po natin. Alright, so now, let me introduce po yung ating brainchild, the founder, no. Let me introduce to you our CEO and President of App Your Servicio of NNT, si Pres Gerald Bautista po. Later po, maririnig nyo po siya, no, na mag-talk rin po on the next half po or the second half of the presentation. Okay? So, ito po, yung CEO po natin, okay, is someone na siya po, yung, kung ano man yung mga pinakilala ko po, yung mga binanggit ko po kanina na company profile, of course, he is the CEO po nung company. Okay? So, without further introduction po, let's proceed, no, on the how we operate the company. No? So, we are legally operating po sa 12 Xavierville, okay? With 2 buildings, okay? Yung isa po 8th floor, yung isa 4th floor, no? So, imagine nyo po, no? Nag-soft launching tayo January 2024, no? Ito, proud po kami dito, no? Meron po tayong company-owned building na kung saan doon po nag-ooperate yung office natin. And also, sa 3rd floor po kasi nandun po yung ano natin yung office natin, yung function room natin, receiving natin. Tapos sa 4th floor po, dito po nangyayari itong tech forum po natin. Meron po tayong sariling media, meron tayong sariling studio dito and meron tayong sariling media team, no? So, ganun po kaganda, no? At the same time, guys, ito po yung legalities natin. Again, sabi ko nga po, legally operating po tayo. Ang mission po natin to offer convenient, fast, reliable and secured services po. Sa vision naman po natin to be the leading marketplace of services. Alright? So, we are also recognized as the fastest growing mobile booking app that time we started this on our first 6 months, no? And then, yung flagship product po natin, ready na po ito. Okay? Nag-update lang po tayo para sa mga mas magandang features po ng ating mobile apps, no? And guys, mind you, that we are continuously updating po, okay, more integration, more development for our mobile app para sa ikagaganda po nito. Okay, and again, sobrang natutuwa po ako, na-excite po ako kasi simula po nung sinimulan namin ito, mula sa sobrang simpleng mobile app po, na concept pa lang yung pinaglalaban namin. Ngayon po na nakikita po namin at nararamdaman namin yung unti-unting pagganda, okay, ng konsepto natin, ng mga features po sa loob ng mobile apps natin. Nakaka-proud na po yung part na yon, no? So, with that, let's talk about yung mga service provider po na available dito. Sa mga nakikinig po right now, okay, merong magandang message dito pero later ko na basahin, no? Sa mga nakikinig na right now, maybe what you're thinking is, sino yung mga pwede nating matulungan, okay, when it comes to the services industry, no?
Siguro may kakilala kang skilled worker, siguro may kakilala kang service provider, 'di ba? Or siguro ikaw mismo is a skilled worker, no? Guys, can I know po sa chat section, sino dito may kakilala na skilled worker or service provider? Kung may kakilala ka, pwede nyo po bang sabihin, okay, kung ano po yung skills nila, okay? And kung ikaw naman po ay service provider na nakikinig right now, pwede nyo rin po bang sabihin kung ano po yung skills nyo, no? Ayan. So kung ang tanong po, sir, ano po yung mga available dyan? Ano po yung mga pwede nating matulungan, no? Guys, ito po yan. Kahit anong alam mo, pati hindi mo alam, pwede. Okay? Pwede po. Basta legal. Okay? Basta legal. Guys, technician, pwede po yan. Aircon technician, gadget technician, o mapa-cellphone, TV, okay? Appliances, pwede po yan. Okay? Hair salon, haircut, hairstyle, okay? Hair coloring, okay? Kahit ano tungkol sa hair, pwede po, no? Guys, electrician, home cleaning, massage, up to traditional hilot, pwede. Okay? Yun nga, kung electrician, pwede po. Light installer, pwede po. Okay, plumber, pwede rin po sa atin. Kahit po professionals, pwede rin, no? To the level of yung hindi po malilimitahan ng kanilang code of ethics, no? Pwede po sa atin. Halimbawa po, tutor, pwede po yan, di ba? Legal consultation, pwede naman po yan, okay? Basta po, ang one of the, ano naman po, code of ethics na hindi po pwedeng mabasag is yung bawal sila mag-advertise, no? Pero kung ilalagay po natin sa app yung kanilang service, pwede naman po yun, okay? Kasi po, makakatulong pa rin naman po sila. So, anyway, ayan po siya. Ayan. May thermal. Ano po yung thermal? Okay, pa-clarify po. Okay? Ayan. So, ngayon, ang tanong, sir, bakit naman po ibubuk ng mga tao? Okay? Or bakit naman po magbubuk yung mga tao sa EYS? Okay? So, ngayon po, let's talk about the safe and secured concept po ng EYS, no? Safe and secured po, kasi napag-usapan naman po natin kanina, no? Kung paano po natin na ina-approach yung strategy natin on the service provider side, no? So we want our service provider and our customer na maging safe and secured, no? So at the same time po, we verify din po our service provider po tungkol sa mga skills nila, no? So it's very important po na nagsasubmit po sila ng mga requirements. Number 1 po is police clearance or NBI clearance. Kahit ano naman po doon sa dalawa, hindi naman po kailangang parehas meron, no? Pangalawa, yung proof of skills or proof of service po, nire-require din po natin yan. Siyempre, pag kulang po, hindi po natin yan ina-approve, no? Paano sir kapag walang certificate, walang proof of skills, di ba? Walang NC2, NC3, kahit po recommendation letter at least 3, pwede po yan. Kasi kung talaga pong marunong kayo nun, makakahingi po kayo ng recommendation sa kahit kaninong tao na alam na kaya nyong gawin yun, no? So, sa variety of option naman po, okay? So, ang maganda rin po dito, makakapili ka po from budget meal to premium products, di ba? To options naman po nung scheduling, makakapili po kayo. Kaya po nagiging convenient siya para sa mga potential or sa mga upcoming users po natin, no? On the quality naman po, no, dahil nga po nangingi rin tayo ng proof, 'di ba? Sa quality, masasagot na rin po 'yan. Okay? Kasama na rin po diyan yung reviews, ratings, okay? Mapapangalagaan rin po ni service provider yung quality niya kasi nga po, alam niyang maapektuhan yung reviews and ratings niya. Kapag naapektuhan yung reviews and ratings niya, pag bumaba yun, pumangit, halimbawa, instead na matataas, 4-star, 5-star, di ba? Nagkakaroon siya ng maraming 1-star, 2-star, di ba? Ibig sabihin po, maapektuhan po yung booking niya. Mas konti na lang po yung magbubook sa kanya. Nakuha po ba? Okay, so ngayon po, ang goal po natin is magbigay po ng magandang environment para sa customer and para sa service provider, di ba? So ngayon, maganda rin po dito, meron tayong easy to use, okay, and user-friendly and convenient po for users, okay? Ngayon, introduce ko lang po sa inyo yung concept, okay, ng Neopreneur, okay? So guys, let's talk about the Neopreneur concept. Guys, ito naman po yung pagkakataon nyo na kumita, okay,
kasabay ni App Your Serbisyo. Sino po dito sa mga nakikinig ngayon yung gusto na magkaroon ng karagdagang kita pa po? Okay? So guys, chat nyo naman po, no? Sino po dito? Ayan, si Ma'am Christy daw. Ayan. Ang bilis ni Ma'am Christy. Ayan. Okay, si Sir J. Okay? Sir po ba? Okay, baka po mali. Pa-correct na lang po ako, no? Ayan. Si Eds, okay? Me, sabi niya, no? Anyway. Ayan. Alright? Alam niyo po, ang maganda po kasi sa Neopreneur concept natin, this is something na shinare po ng company ng AYS para, eto, sabi nga dito, earn and be rewarded as we grow our AYS community together. Kung isa ka po sa mga magiging Neopreneur po ng App Your Serbisyo at makakatulong ka namin na mapalaki rin, okay, at mapasikat yung konsepto ng App Your Serbisyo, ay sigurado po na kayo po ay magkakaroon ng karagdagang kita dito sa App Your Serbisyo. And guys, alam nyo po ba na si App Your Serbisyo lang po ang kauna-unahan at only company na meron pong Neopreneur concept. Paano ba yung Neopreneur concept, no? Guys, alam nyo po, ito po yung entrepreneurial side po natin. Paliwanag ko lang po yung roles and profits po, okay? When it comes to the Neopreneurs, SP, AYS, and the customer. Yung Neopreneur po, ito po yung mag-e-enlist ng SP. Kaya po natanong ko sa inyo kanina kung ikaw po ba ay may kakilala, okay, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, na skilled worker or service provider. Ngayon, paalala ko lang rin po sa inyo na sa araw-araw po na nabubuhay po tayo, normal po na nakakasalamuha po tayo ng mga skilled worker. Halimbawa po, pag nagpapagupit tayo, pag nagpapamanicure tayo, pag nagpapamassage po tayo, 'di ba? Pag nagpapaayos po tayo ng tubo, 'di ba? Plumbing, 'di ba? So, gardening, 'di ba? So, usual po na nakaka-encounter po tayo. Baka hindi mo lang naiisip sa panahon ngayon. Okay? Pero guys, it's very normal na may nakaka-encounter po tayo na merong skills. Tama po ba? So ngayon, kung ikaw ay naging Neopreneur, ikaw po yung maging SPN lister natin, okay? Ngayon, early adapter ka rin, ikaw yung isa sa mga unang naniwala, okay? Ikaw yung mga unang nag-adapt, kumbaga. Tapos, entrepreneur side po ito, kumbaga, negosyante ka na rin, at the same time, endorser ka na rin. Nakuha po ba? Sino yung SP? Yung SP po is yung service provider. This is the skilled worker, someone na nag-provide po ng skills, okay? Ng service, rather. Okay? Tapos yung AYS po is actually the marketplace. Okay? So ngayon, si AYS po is a technology provider, opportunity giver, and SP verifier. Ibig sabihin, ito rin po yung medium. Kumbaga, ito po yung tulay para po mag-meet si service provider saka si customer. Okay? Si AYS is yung tulay para mag-meet si service provider sa si customer. Ngayon, para lang po malinaw, si Neopreneur po yung tulay para po ma-meet ni service provider si AYS. Nakuha po ba? Okay? Paano naman po yung kitaan? Okay? Para po mas maintindihan nyo, alam nyo po ba na yung mga ibang mobile booking app po, meron po yung mga service charge. Okay? Kung alam nyo po, okay, sa Food Panda na sa around 30 to 36% po yan. Sa Grab po, depende sa lugar, okay, nagsisimula po yan ng 20% to 36% din po, no? So ngayon guys, ang maganda po dito sa AYS, ang profits po ay nahati po dito, okay? Sa Neopreneur po ay 10%, okay? Sa service provider po ay up to 80%. At sa AYS naman po ay 10% lang rin. Imagine nyo po, no? Sa lahat ng mobile apps, di ba? Natutulong po sa mga Pilipino, guys, ito po yung pinakamaliit. Okay? Na kinikita ng isang kumpanya. 10% po. Nakuha po ba? Yung another 10% po, sinishare po natin sa Neopreneur po natin. Ganun po siya kaganda. So guys, imagine nyo po, no? Yung community na mabibuild po natin with AYS. Okay? So ngayon, ang tanong, paano ba mag-setup ng ganyan, no? On app and software development, no, you need 10 to 50 million, no? Guys, manipis po ang 10 million lalo na for integrations, no, or iterations, next iterations nyo, no. Guys, yung burn rate pa lang po mahirap na.
Paano pa yung ano natin, yung system yearly maintenance natin, 7 million to 15 million. At the same time, yung kailangan mo ng mapagkakatiwalaan mo, 'di ba? Na hindi ka gagawing cash cow, no? Guys, imagine nyo po, mahirap po magsimula ng ganitong konsepto. Kaya nga po, naisip ng may-ari ng Pure Servicio, instead, mamroblema ka ng ganito kapag ikaw ay nakaisip ng ganitong konsepto. Why not? Gumawa na lang ako ng community na pwede kitang makatulong, pwede kitang makakampi nang hindi mo na problemahin yung pinoproblema ng mga founders. Nakuha po ba? Diba? Guys, meron po tayo dito, okay, na tinatawag na startup package and builders package. Pagdating po kasi sa Neopreneur package po, sa Neopreneur account po, okay, meron po tayong, since entrepreneurial po ito po ay may puhunan, okay? So sabi nung isa, sir, teka lang, kung talagang maganda yan, bakit po may puhunan? Tama po ba? Alam niyo po mga nakikinig po sa atin ngayon sa chat section po natin, no? I mean, sa mga participants po natin right now. Guys, sinubukan naman po namin na ipalibre po, no? Yung concept natin nung nagsisimula po kami. Sinubukan rin po namin na magkaroon po ng maliit na puhunan po, no? Sa pagsisimula po ng Pure Servicio. Pero napansin po kasi namin nung nagsisimula kami at libre po ito, wala pong sumiseryoso sa amin. Ang sinasabi naman po sa amin, kung talagang maganda yan, bakit pinapalibre nyo? Tama po ba? Pero guys, alam nyo po, ngayon pong naglagay na po kami ng puhunan. Di ba? Kung kailan po namin tinaasan, saka po nagkaroon po ng mga taong sumiseryoso po sa amin. Kasi sa buhay pala, ganun po talaga, no? Sabi nga nila, walang bagay na mahalaga na walang value. Di ba? Walang bagay na maganda na walang value. Lahat ng bagay may value. Pero guys, ang maganda po dito, dahil syempre, ang goal pa rin po ng company is, syempre, kahit papano, magkaroon po tayo ng mga neopreneurs natin, importante pa rin po na mamumuhunan pa rin po kayo. Tama po ba? So guys, ang tanong po, ready na po ba kayo malaman kung magkano po ang puhunan para maging neopreneur? Guys, pa-chat naman po sa comment section natin kung meron, kung ready na po kayo. Ayan. Ayan. Si Ma'am Christy, ready na po ulit, no? Ayan. Ayan, ready na daw sila, no? Alright. So guys, let's talk about first yung startup package po natin. Startup package is actually also commonly known as the student package, no? So kung meron mga estudyante dyan, we recommend this one po para sa inyo. And bakit siya student package? Kasi it actually serve as a test kit, okay? Panimulaan nyo po, okay? Trial kit nyo po, pwede nyo po yung simulan, okay? So magkano yan? Actually po, ito ay 4,988, okay? So yung builder naman po natin is 14,888, okay? So guys, simple lang po, no? Kung ikaw ay, halimbawa, hindi ka estudyante, pero gusto mo pong subukan sa startup package, pwede po. Nakuha po ba? Wala pong problema doon. Okay? So kung ikaw naman po ay isang estudyante, pero gusto mo po full option, pwede mo ring subukan yung builder. Okay? Wala rin po problema doon. Okay? Yan po yung dalawang package po natin. Ikaw bahala po kung anong sisimulan mo po dyan. Ngayon, ano po pinagkaiba ng dalawa? Una po, yung startup package po, meron po yung 8 service provider slots. Okay? Di ba nga, si Neopreneur po yung pupuno. Okay? Ng service provider. Siya po yung mag-e-enlist ng SP, ng service provider. Okay? So, 8 po yan. Ngayon, simple lang, no? Kung 8 po yan, guys, ikaw, as the startup Neopreneur po, guys, magpapasok ka po ng 8 service provider. Mamamonitor mo po yan through our online monitoring system. Mamamonitor mo po yung booking nila, yung kita mo, no? Tapos, mabibigyan ka pa po ng multiple ways to earn. Ang startup package po, para lang po malinaw tayo, wala po yung business kit. Okay? It also serves as the down payment po para sa builder's account po natin. Okay? Halimbawa, eventually, na-realize mo po, gusto mo magdagdag ng service provider slots.
napuno mo na po yan, okay? Pwede ba akong mag-upgrade sa 14888? Pwede po. Nakuha po ba? Ngayon po, ang maganda po dito, ibabawas na lang po natin yung 4988 sa kulang mo sa builder's package. Okay? Para ikaw po ay maging builder Neopreneur na po. Nakuha po. Ngayon, paano naman sa builder package? Sa builder package po, ganito po yan. Okay? So, dito sa builder's package, bibigyan po namin kayo ng entrepreneurial, okay, digital marketing, okay, digital content trainings and workshops worth 30,000 po of trainings. Okay? So, meron na po kayong mga libreng trainings na magagamit mo para mas ma-maximize nyo po yung negosyo nyo sa App Your Servicio. At alam nyo po ba na ang Builder Neopreneur po ay dapat magsisimula po yan sa 638,000 po, no? Guys, ito po yung original po natin, okay? Ay. Ito po yung original price po natin, okay? Dapat sa Neopreneur. Pero dahil startup po tayo, 14,888 na lang po. Okay? I mean, we are starting rather 14,888 na lang po. Okay? So guys, tanong, 14,888, walang tama or maling sagot para sa inyo, malaki or maliit? Ayan. Pa-chat naman po kung 14,888 para sa inyo, malaki or maliit. Alright? Walang tama or maling sagot ha. Ayan, malaki sa akin, sabi ni Christy. Tama lang, sabi ni Romeo. Okay? Guys, alam mo, tabata na, yung 14,888, hindi ko naman po sinasabing sobrang late niyan. Diba? Agree ako Sir Romeo, tama lang po yan. Diba? Ngayon kung nalalakihan po kayo dyan, pwede po kayo mag-start doon sa startup package natin. Tama po ba? Pero guys, alam nyo po ba, kung ang pag-uusapan po natin, business, 14,888 po, maliit po yan. Kasi wala po kayong makikitang negosyo. Guys, kagaya po nito, pero halagang 14,888 lang. Sa Grab nga po para maging operator po kayo. 'Di ba? Ang kailangan mo siguro minimum 1 million. Bakit? Unit pa lang magkano na? 'Di ba? Kung mag-operator ka, hindi ka pwedeng walang unit. Tama po ba? Ipapadrive mo 'yan, 'di ba? Oh. Ngayon guys, ipapadrive mo 'yan sa ilang tao lang. Sa startup nga po, 4988. 8 tao na yung service provider mo 'Di ba? Dito po, paano? Dito po, sa Builder Neopreneur po natin, okay lang po ba sa inyo? Meron po tayong marketing materials at meron tayong 30 slots of service provider activation. Okay? 30 po yung meron kayo dito. Guys, ang maganda pa po dito, may personalized website ka with inventory and accounting. At the same time, bibigyan po namin kayo ng perpetual, okay, e-franchise po sa account nyo. Ibig sabihin po ng perpetual, lifetime na po. One-time capital, one-time payment, lifetime na po yung negosyo nyo. No re-entry, no expiration, no hidden charges, okay? Guys, 14,888, lifetime na po. Nakuha po ba? Ang maganda pa po dito, wala na pong additional cost on technology upgrades. Wala na po kayong idadagdag kapag nagkaroon po kami ng mga updates, next iterations, 'di ba? No, new products, 'di ba? Wala na po kayong idadagdag. Yung 14,888 nyo po, yun na po yun. Nakuha po ba? Okay? So with that, let's talk about the multiple ways to earn po ng mga magiging neopreneur po natin. Okay? Guys, paano po tayo kikita or paano po natin mapagkakakitaan yung konsepto ng App Your Servicio sa neopreneur? Unang kitaan po natin, halimbawa, ikaw na nakikinig po right now, meron ka pong skills, no? Meron ka pong kayang i-offer na service po sa mga tao, guys. Pwede ka pong maging neopreneur, pwede ka ring maging service provider. Neopreneur ka na, service provider ka pa. Alam niyo po ba na kapag naging neopreneur service provider po kayo, at every time po na nabubuk po kayo ng 4 na beses kada araw, halimbawa po, ang rate nyo ay 1,000 pesos, okay? Kikita po kayo dyan ng 90%. Naalala nyo po, sa rules and profits po natin, si neopreneur ay 10%, si service provider ay 80%. So kung ikaw na yung neopreneur, ikaw pa yung service provider, so pag-adin mo yon 90% ka pala. 'Di ba? Ibig sabihin, mas mapapalaki mo pala yung margin ng profit mo kapag neopreneur ka tapos service provider ka pa. Nakuha po ba? Okay? Sabi ng isa, sir,
paano kapag wala po akong skills? Okay, pero gusto ko yung negosyo. Maganda yung idea. Baka may mga kakilala ka, okay, na may skills. Kung may mga kakilala ka po na may skills, okay, mag-activate po tayo ng mga service providers and skilled workers po natin. Okay? So ngayon, kung makakilala ka po ng mga service provider na hindi mo na directly nakakilala, halimbawa, nakakilala ka po, nagpagupit ka lang sa SM, 'di ba? Nagpa-manicure ka sa Robinsons, 'di ba? Nagpa-massage ka sa uh, sa spa, 'di ba? Guys, imagine niyo po na may nakilala ka po at ni-register mo po siya as service provider. Alam niyo po ba na ang AYS ay nagbibigay po ng SRP, suggested retail price po, na 500 pesos every time po nagre-register ka ng service provider mo. Okay? Guys, ibig sabihin po, bawat activation nyo ay pwede kayong kumita ng 500 pesos po sa service provider activation nyo. Nakuha po. So kung halimbawa, nag-builder ka, may 30 ka po na na-activate, times 500, 15,000 na po yun. Nakuha? So kung halimbawa naman po, startup ka, yung 8 times 500 po, 4,000 na po yun. Nakuha po. So, sir, paano kung yung kakilala ko, i-activate ko? Yung kamag-anak ko, yung kaibigan ko, ganyan. Pwede po bang hindi ko singilin? Pwede rin po. Pwede po bang 50%? Pwede rin po. Kasi po, yung 30 service provider slots po na ibibigay po sa inyo ng company, bigay na po yun sa inyo ng company kasama po dun sa 14,888 na nilabas nyo. Ibig sabihin, diskarte mo na kung paano mo hindi dispose yun. Nakuha po ba? Diba? Kasi for example po, ikaw, nag-neopreneur ka. Yung kauna-unahang skilled worker, ikaw din. Hindi mo na po kailangan maglabas ng 500 para maging skilled worker mo yung sarili mo. Okay? Kasi po, kasama na po yun. Malinaw po. So ngayon, halimbawa po, yung kalahati dyan, nilibre mo, yung kalahati dyan, di ba, pina 50% mo, diskarte mo po yan. Sabi po sa third way to earn, okay, ikaw daw, na neopreneur, okay, halimbawa, neopreneur ka na, every time na nabubuk po, yung service provider na inactivate mo, meron kang 10%. Okay? Guys, imagine mo, no, kung ikaw estudyante ka at ginawa nating service provider yung teacher mo as tutor. Okay? Nag-tutor siya. Every time po na nabubuk po siya, may 10% ka. Diba? Bilang estudyante, pwede mo na pong pandagdag baon yan. Tama po ba? Diba? Pag ikaw naman po ay trabahante, no, or nag-work ka, tapos mahilig ka magpamassage, nakausap mo po yung favorite mong masahista, tapos binigyan mo siya ng part-time. Pwede bang part-time dito? Yes po, pwede. 'Di ba? Guys, every day off niya, tumatanggap po siya ng booking sa app Your Servisyo para sa karagdagang kita niya. Ikaw naman po, may karagdagang 10% ka rin. Nakuha po ba? Ang maganda pa po dito guys, hindi po ito territorial. Ibig sabihin, kung kahit taga saan ka man, okay? Kahit saang parte ka man po ng Pilipinas, basta may na-activate ka na service provider at na-book siya, may 10% ka. Nakuha po ba? Okay? Yun po ang kagandahan. Ang maganda rin po dito, guys, kung lalagyan po natin ito ng sample competition. Okay? Halimbawa po, computing na lang po natin, meron kang 8 service provider na na-enlist, okay, na-register po sa Pure Servisyo. Okay? 8 service provider na nabubuk po ng 5 beses kada araw. Okay? 8 times 5, 40 bookings po yun. Let's say po, ang rate po nila is 500 pesos. 40 times 500, 20,000 po yan per day. 10% po ang income nyo, meron po kayong 2,000 per day. Nakuha po ba? So, ibig sabihin po, meron kayong 60,000 per month. Guys, alam mo maganda dito, hindi po ikaw yung na-book. 'Di ba? Ikaw lang yung nag-register sa kanila as service provider. Nakuha po ba? 'Di ba? Guys, napakaganda po kasi bakit? Magkakaroon ka ng passive income. 'Di ba? Halimbawa, estudyante ka, trabahante ka, negosyante ka. 'Di ba? Ito po, passive income na po ito. Ito po ay isang negosyo na hindi mo na po kailangan masyadong tutukan. Tama po ba? Kasi guys, mapapansin mo kung halimbawa, computein pa natin ito ng medyo conservative pa, hindi 8 service provider. Kahit po 3 service provider na lang muna. Kahit po 3 booking na lang po muna sila kada araw or 2. Guys, kahit po maka 10,000, 12,000, 15,000 per month, pandagdag mo lang naman yan eh.
Tama po ba? 'Di ba? Eh guys, walong service provider pinag-uusapan natin. Tama po ba? 'Di ba? Eh paano kung builder ka? 30 service provider yung slots mo. 'Di ba? Pag napuno mo yung 30 service provider at nabubuk silang lahat, hindi lang po 60,000 yan. Tama po ba? 'Di ba? So gaano kaganda na meron kang isang negosyo na kung yung 30 service providers mo, halimbawa, pinili mo po lahat ng ipapasok mo puro tutor, 'di ba? O kaya 10 doon tutor, 10 doon electrician, 10 doon massage therapist, 'di ba? So imagine nyo po no, meron po kayong magandang negosyo na binibigyan ka ng passive income pero wala kang operational expense, 'di ba? Wala kang pwesto at hindi mo kailangang magpasweldo. Tama ba? So try to imagine po, yung ganda ng negosyo, saan ka kaya kayang dalin nito? Tama? Ganun po siya. So kung i-compare mo naman po ito, okay, halimbawa po sa sari-sari store. Okay? Sari-sari store pa lang po magkano na puhunan, 'di ba? Ref mo pa, okay? Yung renovation mo pa nung pwesto mo, 'di ba? Tapos kapital mo pa doon sa produkto mo. Tama po ba? Papaikutin mo pa 'yun. So may operation expense ka pa doon lalo na kung meron ka pang taga-bantay. Tama po ba? So dito po sa App Your Servicio, dahil po meron ka na pong automated dashboard po, na kung saan doon mo na mamomonitor ang lahat. Guys, wala ka na rin papasweldohing tao. Tama po ba? Diba? Ganun po kaganda yung negosyo po natin. Ang isa pa pong maganda po dito, guys, imagine nyo, services po ang pinag-uusapan natin. At kapag sinabi pong services, ang service industry po nag-e-evolve. Diba? Would you agree na meron pong mga services nowadays na wala naman po 3 years ago, 5 years ago? 'Di ba? Na kung saan, pansinin niyo na lang po no, yung dati sa kuko, 'di ba? Sa nails, 'di ba? Ang meron lang po manicure, pedicure, 'di ba? Simpleng service lang po, no? Na kung saan pwede mo ring ilagay sa App Your Servicio. Pero nowadays, meron na pong tinatawag na nail arts. 'Di ba? Sa nail arts po, try to imagine, ikaw po ay willing magbayad, 'di ba? Ng 1,500, 'di ba? Or minsan nga po napunta kami ng ng Lasal, 'di ba? Yung mga estudyante doon willing pong magbayad ng 4,500 para sa nail arts nila. 'Di ba? Kung mapapansin niyo po, maraming services, 'di ba? Na lumalabas pa lang or pinapanganak pa lang. So makakasiguro ka po na yung negosyo to long term. Kasi may mga darating pa na services eh. Tama po ba? At the same time po, ang maganda pa po dito, kung mapapansin nyo po yung mga sikat na brand ng booking app right now, hindi naman na po sila yung katakot-takot na naghahanap ng mga magiging service providers nila like riders and drivers, di ba? Guys, yung mga alam po nila na meron po silang motor, meron silang kakayahan mag-drive. 'Di ba? Mag-a-apply po sila automatically. Pag sikat po ng App Your Servicio 1 to 2 years from now, guys, automatic po yung mga service provider na po yung maghahanap ng mga neopreneurs nila na pag-a-applyan nila. Nakuha po ba? 'Di ba? So with that, yan po yung aking first half of the presentation. Okay? Allow me to introduce to you to our CEO, no? Linaw po ba ang volume ko? Right now po ako po magtutuloy ng ating tech forum. Ayun siya. And pag-uusapan naman po natin ngayong gabing ito is ano po yung mga additional pa na pwedeng makapag-build ng business natin here with AYS. Ayun po siya. So, klaro po ba ang aking boses? Ayan. Welcome po ulit sa ating AYS Tech Forum. Ayun po. So, share ko lang po ang aking screen. Ayan. Simulan lang po muna natin doon sa kung saan natapos si Sir Seller. So, tingin nyo po ba itong third way to earn natin or itong ating override bonus ng mga service providers, para po ba sa inyo is sulit or sulit na sulit? Ayan, pa-comment naman po sa ating chat section. Ayun siya. So, welcome po sa mga first-timers natin, no? Na mga nanonood ngayon. And by the way, ako nga po pala si Mr. Gerald Bautista. Ayan, I'm the CEO and founder of
AYS Instant Services. Ayun po siya. So kung mapapansin po ninyo, ang ganda po ng demand ng ating negosyo. And at the same time, bukod sa market share at sa ating napakagandang konsepto dahil first in the Philippines po ito na kayang pumenetrate on the services industry. Ang kagandahan po nito is ito po ay available for everyone na gusto maging partner po namin o maging isang neopreneur. So na-explain din po kanina ni Sir Seller ano yung roles ng mga neopreneurs, ano yung problem na sinosolve natin, ano yung market share nito, and paano natin nasabi na ito yung next big thing na ibubuk ng mga Pilipino on the next coming months. Ayan po yan. And ang kagandahan din, syempre, ginawa po namin ang business model na to through community-based building. Ayun po siya. So ano yung community-based building? Kung nakikita po ninyo na ngayon pa lang ang ganda na ng konsepto ng ating business, ang kagandahan po niyan, mas ginawa po nating tailor-fitting ito on each and every neopreneur na once na kayo po ay nag-start building the AYS business with us, pwede nyo po itong ma-consider na sustainable na negosyo. Kumbaga po, pwede ninyong mapakinabangan ng hindi lang 10 taon, 20 taon, hanggang sa susunod pa na 50 plus years pa. Ayun po yan. So, ang strategy is, paano nyo gagawin, Sir Gerald, na yan ay pwede maging nationwide at global din. Tama po ba? Na kung saan, bukod po dun sa nationwide na penetration nito, paano naman tayo makakatalo ng mabilis sa globalization? Kasi ang mga Pilipino, kilala sa pagbibigay ng quality services abroad. Tama po ba? So, alam nyo po, dito sa ating concept, para po mabilis nating ma-penetrate ang ating nationwide approach, nag-introduce din po tayo ng incentives o ng marketing strategy sa ating mga neopreneurs. So kung mapapansin nyo, ngayon pa lang, ng mga first-timer na nanonood ngayon, ang neopreneur ay isang crucial role dito po sa ating business model. Ayan po yan. In fact, may kasama pa nga pong training. Pag kayo ay pumasok, meron yan na digital training, content creation, at the same time, entrepreneurship training to ready you guys on the landscape na papasukin po ninyo. And actually, doon pa lang po sa training, ladies and gentlemen, halaga pa lang ng training, di ba? Sulit na dahil mas panalo pa doon sa nilabas mong puhunan, may negosyo ka pa. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan po natin yung ating concept ng endorsement and how neopreneurs can benefit from it. Ayan po yan. Di ba ho, in every product, there's always an endorser. Tama po ba? So, itong Smart, may endorser, ang Shopee, ang mga shampoo, may mga ex-girlfriend at girlfriend ni Gerald Anderson. At syempre, even Katingko, may endorser at gatas. Tama po ba? So, lahat ng klase ng produkto, actually, na-endorse yan. And even us, hindi natin alam na tayo ay endorser yun kasi hindi tayo nababayaran. How many among you ang kumain sa isang restaurant, nagpicture ka, nilagay mo location, shinare mo sa social media, nakita ng netizen, ng mga kaibigan mo at kumain din doon, tama? Dahil ikaw ang nag-endorse, ang tanong, sino nag-share? Ikaw. Sinong kumita? Yung restaurant. Tama po ba? Pero syempre, sa intention mo, gusto mo lang naman i-share itong na-enjoy mong pagkain. Pero hindi natin nakita na ito ay part na rin ng advertising. Tama po ba? So, ang maganda with this kind of concept na ginagawa na rin po natin sa AYS, ang good news po dito, pwede ka nang mag-share ng ating business, pero this time, babayaran ka naman. Ayan. So, paano po nangyayari yon? Dito po, bilang isang neopreneur, magkakaroon din po tayo na next way to earn na tinatawag natin na referral program. Ayan po yan. Dito po sa referral program, ang maganda po dito, you'll get 1,000 pesos every time na meron kang friend na nare-refer sa ating business. Baka po matanong ninyo, Sir Gerald, baka naman recruit yan. Ay, tapatin ko po kayo, wala po kaming taong pinapadala sa Japan. Nakakuha po ba? At even Taiwan, wala din po. Simple concept lang. Kung dati, share ka ng shares ng mga bagay na na-enjoy mo pero hindi ka binabayaran, dito po ang maganda, i-share mo, may incentive. Kasi layunin po namin na dumami ang mga service providers. Our goal is to get 2 million service providers sa buong Pilipinas and we need many neopreneurs to get those kinds of numbers. Ayan siya.
Ngayon, paano naman kung hindi mo kayang ipaliwanag o ikwento yung business? Huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong tinatawag na tech forum, kagaya po ngayong gabing ito, na all you have to do is to send the link sa mga friends po ninyo at kami po ang magpapaliwanag ng negosyo sa inyong mga kaibigan. Ayan po yan. Ngayon po, ang kagandahan din po niyan, gusto ko lang din po sabihin sa inyo na our strategy dito sa ating Neopreneurship Program is word of mouth advertising. Ayan po yan. So, ikwento mo, ikaw ang babayaran. Nakakuha po ba? Kesa kumuha tayo ng artista, yung artista, ang totoo, mayaman na sila, tama? Pag binayaran pa natin sila, lalo lang po silang yayaman. So, papiliin nyo lang po, no? Kung saan po ninyo gusto, sila o kayo na lang ang bayaran po natin dito sa AYS. Ang kagandahan din po niyan, hindi lang din po tayo ang gumagawa ng referral rewards. Actually, ginagawa din po yan ng Lalamove. So, pansinin nyo po ito. Na even Trans45, gumagawa din po yan. Even TikTok, may ganyan din. And even BPO companies, meron din po silang mga referral rewards na kapag ka ikaw ay nag-refer ng mga pwedeng maging employee ng company sa call centers, tumatanggap ka ng malaking referral incentive. Tama po ba? So, ngayon, hindi na po bago itong konsepto ng referral program. Ang konsepto lang din po natin dito, syempre, is dumami ang mga neopreneurs para magkaroon tayo ng representative on each and every locality at magkaroon din tayo ng mga service providers dito. Ayan po yan. So, mapansin nyo po dito, sa ating referral rewards ng Lalamove, di ba? Sabi nga dito, merong referral commission, kompletuhin ang dalawa sa loob ng 3 araw at pwede ka tumanggap ng 3,000 or 900 pesos. Pero sa atin, kung mapapansin po ninyo, makapag-refer ka lang ng isa, meron kang 1,000. Paano pa yung susunod na mare-refer nila? Tama po ba? So, doon po papasok yung tinatawag po natin na Neopreneur Royalty na idagdag lang po natin na sa lahat ng mga service providers ng inyong mga na-refer na neopreneurs, meron po kayong override dyan na 1%. Ayan po yan. So, ibig sabihin, it's like you expanding your business on other territories kahit naman hindi ka talaga doon. Talaga taga doon. Ayan po siya. So, ang konsepto po niyan, kung ikaw ay taga Baguio, tama? Tapos nagkaroon ka ng neopreneur sa Metro Manila, sa Davao, sa Cebu, isama na rin natin ang Bohol, isama na rin natin ang Cagayan, ang Nueva Ecija. Sa lahat ng mga aspeto na merong nabubuk dyan all throughout the Philippines, kayo po ay tumatanggap ng 1%. Yun po ang maganda doon. Ngayon, wag mong isipin na maliit lang. Kasi sabi nga ng mga Chinese, di bali ng maliit, basta tuloy-tuloy, malaki pa rin yan. Tama po ba? Ngayon po, ang kagandahan po nito, ladies and gentlemen, is sa ating next way to earn naman is yung indirect referral bonus. Ang maganda, kapag ikaw ay nag-refer at nag-refer din yung na-refer mo, usually, wala na kasi hindi naman ikaw talaga ang nag-refer. Pero because of this, and ito po ay request din ng ating mga neopreneurs na sana, meron din yung na-refer ko dahil, kung hindi dahil sa akin, hindi naman magkakaroon ng madaming neopreneurs. Tama po ba? So, nakita namin na, oo nga, no? Tama yung konsepto na yon na supposed to be when you're building a community, once na ikaw ay nakapag-establish ng negosyo mo, sa lahat ng mga tao na manggagaling sa'yo, kailangan meron ka din dong percent dahil kung hindi naman dahil sa'yo, hindi natin makikilala ito madami mga neopreneurs na ito. Tama po ba? So ngayon po, doon natin na-invento itong indirect referral bonus wherein you can earn 1,500 pesos as indirect referral if your referral gets another referral. Ayun po yan. Ang condition lang naman po dyan, kailangan dalawa. Ayun po yan. Kagaya lang din po dun sa konsepto ng Lalamove, no? So, dito po sa ating Venn diagram example, alright? Dito, ang sabi, you'll get 1,500 if meron pong dalawang neopreneur nag-endorse, alright? Ng bagong neopreneurs din. So, ang konsepto po niyan, pag itong friend mo, nag-refer ng friend niya, na basically, hindi mo na friend, tama po ba? Hindi mo nakakilala. Yung friend mong isa, ganun din. And ang kagandahan po niyan, you'll earn indirect bonus na 1,500. Ngayon, nag-refer ulit ang friend mo. Ayan, may 1,500 ka ulit. Nag-refer ulit, meron ko ulit 1,500. So, ang kagandahan doon, this is our way of giving you gratitude of incentive.
Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman nitong mga taong ito na merong AYS or App Your Serbisyo. Ayan, tama po ba? Ayun po yan. Ngayon, nakagandahan po niyan, meron po itong safety net na limited lang po ang ating way to earn ng 30,000 per day, 210 per week, and 900,000 pesos per month. Ayun po yan. Now, ang question, bakit nga ba tayo nagbibigay ng mga ganitong incentives? And at the same time, bakit nga ba tayo nagbibigay pa ng mga override, and royalties na yan? Baka naman, Sir Gerald, ang mangyari, magkaroon naman ng kompetisyon between our neopreneurs. Dahil sobrang dami na ng neopreneur pagdating ng panahon. Alam niyo po, ang maganda with our business model, kahit po sobrang dami ng mga neopreneurs, marami naman po mga services na doon po tayo merong specialization. Ayun po yan. Halimbawa, sa isang kanto, merong sabihin natin 10 bahay. Lahat neopreneur. Meron bang stiff competition na magaganap? Actually po, wala. Bakit? Kasi bawat bahay, iba-iba naman yan ng service providers, depende sa industriya na kung saan sila nagtatrabaho o saan sila kumikita. Tama po ba? Pwede yung isang bahay, puro masahista ang service provider niya dahil massage therapist ang ate niya o ang kuya niya. Tama po ba? Yung isang bahay naman, puro welder ang service provider dahil welder ang tatay niya. Tama po ba? Yung isang bahay naman, ang kagandahan naman dito, syempre, kung ikaw ay isang construction worker, o ayan, o plumber, o puro plumbers ang mga service provider mo. Doon pa lang, ang nangyayari hindi na siya nagkakaroon ng stiff competition dahil iba-ibang serbisyo ang ating natatakel sa ating business model. Ang mahirap kung tayo po isang service lang at lahat niyo po, halimbawa po food delivery. Sa food delivery, ang mangyayari po doon, lahat kayo, rider. Tama po ba? Kaya ang nangyayari, ang hirap pumenetrate sa market. Ayan, nakakuha po ba? Ayan po yon. So, ang tanong, pag-usapan na po natin, bakit nga ba tayo nagbe-build ng community? Ngayon, simple lang. Ang goal po natin dito is bawat isa magkaroon ng tinatawag na shared prosperity. Ano pong ibig sabihin nun? Ang goal natin dito is once na naging part ka ng AYS, ladies and gentlemen, mga ka-future, ka-serbisyo po natin, lahat ng taong marerefer mo na magiging neopreneur, ang kagandahan nun sa lahat ng mga transactions na meron sila, meron ka din. Kung ano rin ang meron ng AYS, ihahati din namin sa inyong lahat. So, ang goal po natin dito, darating tayo sa panahon na grabe na po ang bookings natin, tama po ba? Okay lang ba naka-shared prosperity yan o naka-shared resource yan sa lahat ng mga neopreneurs natin na nagtiwala sa atin as business partners? Kasi doon pa nga lang sa ating profits na enrolls na slide, kung makikita ninyo, hating magkapatid po tayo. Ayun yan. Kung darating sa point, nakitain din natin ang kinikita ng Grab right now, they are earning like 5 to 7 billion pesos, no? Billion po, no? Every month. Naniniwala ako na mas malaki ang service industry dyan. At mas bulto ang income. Doon kasi, pakonti-konti, pero madami dahil transportation. Tayo naman, isang malaki, alright, pero ang laki ng income. Tama po ba? Dahil service nga siya. Ngayon, ang kagandahan po nito, ladies and gentlemen, if dumating man tayo do sa ganong level, like we have this 6 billion income per month, 3 billion nun babalik sa ating community. So, ibig sabihin po nun, ang kagandahan po niyan, okay lang po ba merong isang tech company na nagpo-promote ng shared prosperity between each and every part ng mga neopreneurs po natin? Ibig sabihin niyan, kung ito yung negosyo na pwede makapagbigay ng magandang kitaan sa bawat pamilya sa pamamagitan ng digital services, bakit hindi tayo yung mauna? At bakit hindi natin gawin na from third world, tama, i-spread natin itong prosperity na ito, tayo po ay makarating kahit man lamang second world. Tama po ba? With this kind of business model. Ngayon, ang maganda rin po dyan, because of building community is napatunayan na sa Amerika na isang magandang business model nga ho, ito po ay nag-encourage din ng community building focus. Ibig sabihin po niyan, hindi uso dito yung kanya-kanya. Tama? Dahil interest mo na lumaki ang negosyo ng business partner mo sa malayang lugar dahil meron ka ding income doon,
ibibigay mo din ang magandang support sa kanya. Tama po ba? Bibigyan mo rin siya ng magandang tips na napatunayan mong effective sa'yo. Dahil pag effective sa'yo at effective din sa kanya, meron ka ring income sa bawat galaw niya doon sa area na nasaan man siya. Tama po ba? Ngayon, ang kagandahan din po niyan, ito po ay nagpo-promote din ng collaborative initiatives on other communities. Ibig sabihin po, nakakapasok tayo on other communities na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng mga magandang breaks or magandang partnerships, no? Kumbaga po, big breaks ang sinasabi ko. Paano po ang konsepto po niya malalaking partnerships na yan? Naalala ko po, meron tayong isang neopreneur na in-introduce po tayo sa isang malaking religious organization. Ang concept na gusto nila, dahil nagustuhan nila ang ating app, ladies and gentlemen, no? Simple lang. Lahat ng mga skilled nilang mga members, ipapasok nila sa ating app, almost 200,000 yun. Ngayon, ang maganda, meron na rin automatic na magbubuk sa kanila. Yung mga members nila na million din. Ang maganda nun, sa app natin, meron tayong filtering system na kung gusto mo, kapareho mo ng pananampalataya ang iyong service provider, pwede mong i-click yon sa filtering. Ayan yan. Hindi lang price, hindi lang po quality ang na-filter din even yung mga personalized things like that. Ano po, no? Ngayon, ang good news po dito, dahil tayo po ay may-ari ng ating sariling development team, ang dali lang po natin yang nagawa or ang dali lang po natin yan na-develop. So, imagine, paano tayo nakapag-capture ng ganong kalaking community na kung saan wala naman tayong idea or wala naman tayong any part of our board or any part of our management na connected doon. O because of one neopreneur na part ng ating community na nag-introduce sa atin doon. So, yun ang maganda. Kumbaga, nakakapag-empower tayo ng iba't ibang communities because of our community na nagko-connect din sa kanila. Yun ang magandang advantage po natin. Next is, syempre, ang community mo, yan din ang magbibigay sa ng innovation and improvement. Alright? Dahil yan din po ang magbibigay sa atin ng fresh ideas. At ang nakakatuwa din po dito is, tayo po ay resilient against competition. Ayan. Ano pong ibig sabihin ng resilience against competition? Ito po yan. Proven na kapag kayo po ay merong tinatawag na community, ang competition, mahirap kayong talunin. Imagine niyo po ito no, sa mga first-timers na nanonood po ngayon. Alright? Tanungin ko po kayo, ano po ba between customer satisfaction or customer loyalty, ano po ba ang mas importante? Although alam naman natin na both, no? Alam natin na both importante yan. Pero kung papipiliin ka, ano yung number one para sa'yo? Customer loyalty or customer satisfaction? Ayun pala siya. Alright? Paki-comment naman po sa ating comment section kung tingin po ninyo anong mas importante. Although alam naman natin na both. Yes. Tama. Pero kung ano yung number one, paki-comment nyo lang po sa ating comment section. Ano? Ngayon, alam nyo po, ladies and gentlemen, kung ako po ay tatanungin ninyo, at ito po ay base na rin sa pag-aaral na rin sa abroad. Ano? Ang pinaka number one on the list is customer loyalty. Yan. Bakit? Kasi ang customer satisfaction, you can be satisfied at any product or at any service, pero pwede ako mag-try ng iba. I can be satisfied but I can't be loyal. Ayun po yun. So kung ang business model mo kayang lagyan ng customer loyalty, sobrang ahead yan at hindi yan pinapasok ng competition basta-basta o hindi siya pinapatay ng competition. Ito po ay isang example na i-share ko po sa inyo. Naalala ko po yung lola ko, no? Ang lola ko, simula nung ako po ay simula nung nakilala ko siya. Ayan, at nagkaisip na ako, nagbinata na ako, lahat-lahat. Hanggang kinuha siya ni Lord. Ayan yon. Ang pulbo niya, isa lang. Hindi nagbabago. Kulay pula. Alam niyo po kung anong pulbo yon? Pulbo po yun ng Avon. Ayan siya. Ngayon, imagine, one customer loyal to this product na Avon na pulbo. Avon face powder. Ayan, hindi ko na malala yung mismo pangalan nung
nung brand o nung product mismo, pero it's from Avon. So imagine, more than 30 years yun ang pulbo niya. That is a kind of example ng customer loyalty na pwede mo siya mag-try ng Johnson & Johnson's. Pwede mo siya mag-try ng Pond's, di ba? Although yung Pond's, bagong brand yan. Pwede naman siya mag-try ng ibang brands din na nandyan na. Tama po ba? Pero ito yung isang example ng customer loyalty na tumagal ng 30 years. Siya pa rin hanggang nasa langit na siya, di ba? Nung kinuha siya ni Lord, yun ang laman ng bag niya, yung pulbo na yon. At alam niyo po, bakit yun ang pulbo niya? Simple lang po ang sagot. Kasi ang aking lola po ay member ng Avon. Ayun yan. Tama? So, kung mapapansin nyo po, mga future kaserbisyo, kaya rin tayo nagbibuild ng community right now dahil naniniwala kami na kapag meron kang community sa negosyo mo, resilient kayo sa competition at nagpo-promote yan ng customer loyalty. Ayan po yan. Alright? And at the same time, the viral ability na mabilis tayo may kilala sa buong Pilipinas, magagawa po natin. Kumbaga ho, kung ang Grab, Lalamove, Foodpanda, it took them 10 years para makilala lang sa Metro Manila. Ano? Tayo, gusto natin 3 to 5 years nationwide. So, paano natin magagawa yon? Kailangan natin ng allies. Kailangan natin ng kakampi ng mga neopreneurs. Like you guys na nanonood po ngayon na soon to be our partner. Ayan po yan. So, ito po ang reason why we are building our community. Ayan po siya. So, ngayon, dagdagan ko rin po natin na meron din itong kasamang tech opportunities. Siyempre, hindi lang naman AYS ang ating business. Actually, gusto rin natin na makinabang po kayo dito sa ating development group, o dito sa ating dev team, na pwede nyo rin pong maging business. So, let me introduce you itong ating tinatawag po na e-loading business. And po yan. So, pwede ka rin bumuo ng community dito. Ikaw na isang neopreneur, you can enjoy 10% personal discount on prepaid products. At syempre, pwede ka rin mag-register ng unlimited retailer accounts. And nakagandahan po niyan, you can sell those retailer accounts for 200 pesos. And you can earn 10,000. Ayun yan. At ang nakakatuwa, may override pa yan na 1% for every e-load selling ng mga retailers mo. Ayan po yan. So imagine, register ka ng register na mga gusto magbenta ng load. Alright? At itong system na to, created mismo ng NNT Corporation. Tayo mismo ang gumawa ng system na yan. At nakagandahan po niyan, imagine if you have 50 retailers na nagbebenta lang ng 1,500. Ang mga tindahan usually 5,000 to 7,000 ang binibenta niyan per day. Pero let's say, 1,500 lang, no? Ang maganda, 50 times 1,500, yan ay 75,000 worth ng e-load sales per day. Tama, per day, 75,000. Kunin mo ang 1% niyan, that is 750 pesos a day. So that is 22,500 pesos in 1 month. Ayan po yan. Ngayon, sa 22,500 na pumapasok sa iyo monthly, ang tanong, pwede na ba yan pangbayad ng kuryente? Oo naman. Pwede ba yan pambayad ng tubig? Oo naman. Kasya pa ba pambayad ng internet? Sobra-sobra pa. May pang-grocery pa. Tama po ba? So, dito sa konsepto na to, yung kinikita mo talaga sa work mo, talagang iniipon mo lang. Kasi paldo-paldo ka na sa AYS business mo, doon pa lang sa ating service provider override, panalo-panalo ka na. Tama po ba? Kaya mo na bayaran yung mga utang mo, kahit yung utang mo pa 10 years ago, mababayaran mo na. Tama? Kaya mo na maghulog ng sasakyan kung dati medyo nagdududa ka pa kung makakapaghulog ka ba o hindi. Ngayon, kaya mo na. Tama po ba? Kung kaya mo rin lumipat from nagrerenta to naghuhulog ng bahay, pwede na rin. Tama po ba? Or kung meron kang gustong paaralin sa isang magandang eskwelahan, hindi mo na kailangan mangutang sa 5656 or sa mga Bombay dahil meron ka ng AYS business, pwedeng-pwede na. Tama po ba? Alam niyo po, ang maganda rin dito, pag-usapan din po natin ng software developing projects na as a neopreneur, you can also earn from getting clients na nagpapagawa ng mga systems. Ayun siya. So, naalala niyo po kanina, nagpakita tayo ng portfolio with Mr. Seller na lahat nito mga systems na na-develop po natin, kung meron kayong client, pwede natin upuan yan at magko-quote po tayo
Ang maganda ng 10% of the project value goes to you. Ayan po yan. So, halimbawa po, may nagpagawa ng warehouse management system. Halimbawa, 500,000, 10% of it, 50,000, sa'yo yun. Ayan po yan. Maganda po ba? Meron pa mga ganitong added tech opportunities. Ngayon, pag-usapan naman natin ulit. Anong pinagkaiba ng AYS between competition? And how we can see that we are the market leader. Alam niyo po, mga future kaserbisyo, ang daling isipin na konseptong ito. Kumbaga, sure ako marami na rin nakaisip niyan sa buong Pilipinas. And syempre, may mga na-encounter din tayo na ginawa din nila, pero it turns out na medyo yung iba kinulang ng resources, yung iba nasa isip pa lang. Ayan po yan. Ngayon, hindi importante na meron ka lang na magandang concept. Actually, yung sasamahan mo bang kumpanya, right partner for that concept. Yun po ang totoo dyan. Bakit? Kasi everybody can create a good idea, but not everybody can stand the idea into sustainability and longevity. Ayan, do you agree? Ayan po yan. Kumbaga, ang ganda nga ng konsepto mo, pero ang NNT Corporation ba ang pinakatamang partner na sasamahan ko sa magandang konsepto ng digital services? Ayan, tama po ba? Kasi hindi lang pwede na nag-create ka lang ng concept. Kasi pwede namang isipin din ng iba yan. Kaya mo bang tayuan at kaya mo bang tindigan yung konsepto na inisip ninyo? Ayan. So, for this concept po, for this segment, let me introduce you. Ano nga po ba yung pinagkaiba natin between our competition? So, ito po, pag-usapan po natin, no? Ang mga competition po natin, mga future kaserbisyo is, una-una, yung other service booking app that may arise here in our field. Kasi alam nyo po, ang competition, once na merong ganyan, ibig sabihin, maraming pera sa industriya na ginagalawan mo. Yun ang competition. Kasi pag wala kang competitor, edi walang pera sa ginagalawan nyo. Tama po ba? Ayun yan. Pero, ito yung mga competition din natin, ano? Bukod sa other service booking app that may arise, nandyan din yung other tech companies and freelance developers na marunong din gumawa ng app. Tama po ba? Nandyan din yung other marketing companies na pwedeng magpagawa ng sarili nilang app into third-party developers. Nandyan din ang tech giants like Grab, like Shopee, na pwede rin naman silang maghanap din ng mga service providers na ginagawa natin. At paano mo masabi, Sir Gerald, na kaya mong mag-number 1 sa lahat ng mga yan? So, these are the reasons. Ano po? So, pag-usapan po muna natin ang Tech Foundation. So, pagdating sa founder market fit, tayo po, merong 13 years of tech experience na end-to-end. Diyan pala masasabi na natin na special ang ating journey. Bakit ho? From developing, up to integrating, and up to marketing, expertise po yan ng ating grupo. Ayan po yan. So, ibig sabihin, any concept that we would like na i-market na may kinalaman po sa technology, we can do it. Ayan po yan. Sumunod, atin po ang ating IT development team. Ibig sabihin po niyan, hindi tayo nagbabayad ng sandamukal na overhead expenses na nakapatong ng times 10, times 15, times 20 into getting this kind of app na pinadevelop lang po natin sa third party. Ayan po yan. Kumbaga po, since tayo ang may hawak ng ating development team, kumbaga masisigurado po natin ang sustainability din po natin at ang ating technology foundation. Ngayon, tayo po sa company ay nagkaroon ng 3 years of research and development to get the sweet spot kung paano natin ito i-market at paano natin ito ipoproject sa ating mga future partners like you guys. So, lingid nga po sa kaalaman ninyo na meron nga po tayong, hindi lingid sa kaalaman ninyo na meron tayong puhunan, tama po ba? Hindi naman natin inisip lang basta yan. At totoo po niyan, kasama sa pag-aaral natin, inilagay natin noong umpisa kung free to be a business partner. Kung free affiliation nga po. Ang problema, walang sumeseryoso sa atin. Ayun yan. Dahil nga po, libre, walang value, so people tend to see our company na, alam mo yon medyo nililibre nila. Ibig sabihin, kailangan nila tayo. Parang ganyan. So, alam nyo po, sineryoso lang kami
nung nilagyan na po natin ng puhunan. That's where good talents comes in because yung itong mga namumuhunan na to kasama natin ay meron din talagang malalim na vision at malalim na mission din. Ngayon, nandyan din yung mga business owners na talagang sineseryoso tayo once na nagkaroon na ng puhunan. Doon na sila pumasok. Actually, doon tayo pinaniwalaan nung may puhunan. Hindi ko rin magets, no? Pero that's the data na meron tayo. Ngayon po, meron din tayong proven software track record. Ayun siya. In fact, yung mga pinakita natin sa kaninang portfolio with Mr. Seller, yan po ay yung mga disclosable projects natin. Mas madami po ang mga projects natin na naka-under sa NDA. Kaya hindi natin sila pwedeng ipakita. Ngayon, tayo rin po, our company is also tech innovative. Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan po natin ng branding. Pagdating po sa growing social media presence, yes, meron po tayo niyan. And at the same time, meron din po tayong user-centric design, advanced technology integration, and clear value proposition at the same time, strong brand identity. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan din po natin ang nationwide penetration and viral ability ng ating business. Ngayon, tayo lang po ang merong strong community engagement pagdating po dito sa pag-create ng digital services, digital booking services, ano po? Na ang totoo po niyan dahil meron din po tayong marketing expertise. Alright? Kaya nating bumuo ng community of neopreneurs. Ayan po yan. And in fact, we also do trainings on how to build your community. Ayan po yan. Ngayon, meron din po tayong strategic government partners. Tayo po ay nakakontrata sa TESDA. And in fact, meron nga rin po tayong sariling technical school. Mamaya explain ko po sa inyo yan. Ngayon, meron din po tayong precise data gathering. Ano yung precise data gathering, Sir Gerald? Alam niyo po, ito yung nakakatuwa sa building of the communities, no? Ang precise data gathering are getting the data na kung saan meron on each and every locality. Usually, corporate companies do na nagpapadala po sila ng mga 5-man group to have research on each and every area. Kasi bawat lugar, iba-ibang kultura, iba-ibang serbisyo din ang meron. Tama po ba? Like here in Metro Manila, ang top 4 services po dito is aircon cleaning and repair, salon services, hair and nails, massage service, and housekeeping service. Itong mga serbisyong ito ay hindi top sa ibang lugar. Like Baguio. Paano mo naman i-encourage doon ang aircon cleaning and repair? Ang lamig-lamig doon. Tama po ba? Alam nyo po ba, surprisingly, ang malakas sa Baguio is tutorial service dahil maraming estudyante doon. And at the same time, uso rin doon ang pet grooming service. Ang dami naghahanap nun doon. Tama po ba? And pag ikaw naman ay tumalon sa Cagayan, imaginein mo, hinahanap din ng bawat bahay doon, labandera. Yan. Dito sa Metro Manila, ang hinahanap, laundry shop. Di ba? Sa Cagayan, hinahanap labandera. So, ngayon, ang goal natin is to digitalize those services. Ang problema ho, kapag nagpadala lang ako ng 5 tao, 10 tao na mag-a-analyze ng survey sa isang area for a month, hindi pa nila ma-cover even the 50% of the data na gusto natin. Alam niyo po kung sino makakapag-cover niyan? Yung neopreneur na lokal na taga doon. Bakit? Kasi doon na siya pinanganak, doon na siya nagkaasawa, doon na siya na-busted, lahat-lahat. Doon na siya nagkaroon ng heartbreak, lahat-lahat. So, technically, alam niya kung ano ang nangyayari sa lugar niya at ano ang mga serbisyo na pwede doon. Ayan, nakakuha po ba? So, ngayon, kaya tayo merong precise data gathering dahil itong ating konsepto ng building the community helps us get even the services na tayo mismo, ay meron palang ganun. Alam nyo po, sa Cebu, meron kaming nailagay na service, ang tawag mananabtan, kung familiar po kayo doon. Ayan, mananabtan. Yun po pala yung taga-iyak sa patay at hinahanap yan ng mga Cebuano. And alam nyo po, yung konsepto na yan ng mananabtan, kumbaga, hinahanap siya, pero ang hirap hanapin. Pero kung merong app na pwedeng makakuha ng mananabtan, bakit hindi? Di ba? At yan po ay nakafocus sa mga Cebuano naman. Ayan po yun. So, ngayon, pagdating naman po sa right timing on market penetration, I believe na
nasa right timing po tayo. Ayan. Dahil po si si AYS ay nakapag-aral ng 3 years to get the sweet spot of this kind of business, naniniwala naman kami ngayon na we are ready to fire itong mga napag-aralan na namin. Ibig sabihin, we're ready to launch it. Ayan po yan. Ngayon, tayo din po ang pioneer of incentivized tech community. Ayan po yan. Tayo po ang una sa market na gumawa po niyan. Ngayon, nakagandahan naman sa market leadership, tayo po ay scalable and adaptable. Meron din tayong community-generated content marketing. Actually, this is one of the aces na meron tayo, no? Because we have this community of neopreneurs and we train them on digital marketing and digital content creation, our goal, for example, this year, gusto natin magkaroon ng 10,000 neopreneurs. Alright? So sa 10,000 neopreneurs na yun, imagine, bawat isa marunong lang gumawa ng isang content about AYS, a video, a poster. 10,000 neopreneurs, one content in 1 week. Every week, nagpo-produce sila ng isa. So technically, merong 40,000 contents na meron ang AYS every month na hindi galing sa management. Alright? At, okay, galing mismo sa mga users nito. So, ibig sabihin po niyan, kung relevancy ang pag-uusapan po natin sa social media, relevant na relevant po tayo. Kasi 40,000 ba naman ang minimum na pumapasok sa'yo na content every month? Tama po ba? At yan nakapangyarihan. Yan nakapangyarihan ng community building. Hindi mo na kailangan ng sobrang lulupit na influencer. Micro-influencers pa lang, panalong-panalo ka na. Ayan po yan. Alright, ano po ba natin yan? Na-imagine nyo po ba ang kagandahan ng community-generated content marketing? And we can do that because syempre meron din tayong own media team. In fact, meron na tayong mga videos na nakaproject na mag 1 million views. And in fact, meron na tayong 2 videos na starting 3 weeks ago na meron na ring 1 million views. Ayun po siya. Ang maganda rin po dyan, meron din tayong test the training and certification and entrepreneurial trainings and certification as well. Ngayon, pag-usapan din naman po natin panghuli ang sustainability and longevity ng ating negosyo. Anong ibig sabihin po niyan? O pag-usapan po natin yung pagkakaroon ng ating sariling office building. Dito pa lang po, ladies and gentlemen, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi lang po kami yung ordinaryong company na naggawa ng app, then minarket. Hindi po ganun. Kung PC po ang labanan on how we can stay for 1 decade to 2 decade, siguro naman po facilities pa lang natin, masabi na po natin sa inyo na we are here to stay in a point na more than 100 years. Tama po ba? Bakit? Kasi dito pa lang po hindi na tayo nagrerenta. OPEX pa lang po natin, may PC. Kumbaga po, may PC po talaga tayo. Ayan po yan. Ngayon, nakagandahan din po nito, meron din po tayong sariling test the assessor level na technical school. Dito po mismo sa ating office building. Ibig sabihin, hindi po natin papasukin itong negosyo ng digital services na to kung hindi tayo ready to close the loop. Ibig sabihin, or to go into the cycle. Ayan po yan. Anong ibig sabihin nun? From digitalization, up to partnership with TESDA, up to having our own technical school, at the same time, having our community, lahat po ng kailangan to make this business really viral and sustainable nasa atin. Yun po ang maganda. Ngayon po, imagine po ninyo, meron tayong isang service provider gustong matuto ng bagong stroke or bagong skill or bagong, sabihin na lang po natin na halimbawa masahista siya, gusto niya matuto ng another stroke like yung Shatsu or yung Brazilian or yung tinatawag po natin na stress buster. Kung dati isa lang alam niyang stroke, ngayon marami na. Bakit? Kaya niya mag-retraining. Ayan po yan. Nakakuha po. Ngayon po, ang kagandahan din po nito, dahil meron po tayong sariling TESDA level na technical school, itong high demand of convenient booking service ay magagamit po talaga natin o mapapatunayan po natin na kaya po nating tayuan o kaya natin silang bigyan itong mga ganitong klaseng serbisyo. Ngayon, pagdating naman po sa scalable platforms, tandaan po natin na syempre tayo, alright, ay
nandun din sa punto na hindi lang po sa services meron tayo. Ay, ano po yan, nakakuha nyo po. Kumbaga, pati rin po sa supplies, we can also earn. Yan po yung scalability. Ibig sabihin po ng scalability is, ano pa yung mga negosyo na pwede mong idagdag sa negosyo mo na hindi ka na gagastos ng malaki kasi connected naman sila. Halimbawa po, sa aircon cleaning and repair, kumita ka sa service, pero okay lang ba kikita ka rin sa supply, like capacitor, like dun sa Freon, or any na supply na meron o raw materials sa pag-repair ng aircon. Yan po ang next uh, platform vertical po natin dito sa AYS. Ayan po siya. Ngayon, syempre, mapapansin mo, ano naman ang chance na tumalon sa atin ang Grab o ang Shopee? Tama po ba? Alam nyo po, ganito yan. Ang platform vertical, sobrang crucial po niyan sa business strategy. Kaya mapansin mo, ang verticals ng Grab, papunta lahat sa transportation. Nag-start yan sila taxi booking. Hindi tinanggap ng mga taxi na punta sa private cars. Tama? After do sa private cars, na-introduce ang motorcycle, delivery nila, ng mga documents. Then after na, na-introduce ang food. Transportation pa rin. Tama? Delivery naman ng food. After nun, binili ang Move It, nagkaroon na sila ng ride-hailing. Yan, tama po ba? So, transportation pa rin. Kung tatalon sila sa service na kagaya ng ginagawa natin, medyo malabo. Kasi hindi yan ipopropose ng kanilang mga business strategist. Ayan, nakakuha po ba? Ayan siya. Ngayon, ng kanilang mga business strategist. Ayun po yun. Ngayon po, pagdating naman sa, if ever man, na makita natin na, paano kung halimbawa ginawa talaga nila? O ito lang tanong, willing ba sila makipag-partner sa'yo? Alam nyo po, kung talagang willing sila, ginawa na nila yan noon. Tama po ba? Yun nga lang, hindi eh. Kasi bakit? Foreign company yan eh. Hindi naman talaga yan mga Pilipino. Tama po ba? O ito maganda. Ang AYS po, sagot, malaking yes. This is the first Filipino-owned company na naglo-look forward na maging tech giant. Ayun siya, na Filipino brand. And these are for Filipinos. And ang maganda po nun, actually meron nga po tayong tagline na ito po'y alay namin sa mga Pilipino. Ayun po siya. Ngayon po, ano pa yung mga next? Actually, namimigay po tayo ngayon ng scholarships through TESDA. Ayan. Meron tayong TESDA scholarship na last time namigay po tayo ng barista training. Namigay din po tayo ng cookery training. And syempre, nandyan din, ito rin po yung ating picture with TESDA Director General Vidal Villanueva. And syempre, nandyan din po yung aking talk, no, with TESDA NCR. Ayan, nung pinopromote ko po ang AYS. At yan din po mismo ang contract signing po natin sa kanila. Alam niyo po, ang kagandahan po niya, nagpalakpakan po lahat, no, nakita nila yung itong konsepto ng AYS dahil dati nga ho, train lang sila ng train, pero ang problem, hindi naman nila i-promote sa market itong mga na-train nila. Pero ang good news po dito, tayo po, after nila mag-training, papasok sila sa AYS, then afterwards, pwede na silang magkaroon ng sarili nilang digital marketplace. Ayan po yan. So, ito naman po yung mga government partners po natin. Ito po sa Cebu. Ayan, may ano po tayo doon. Supported po tayo. Ito naman sa Cagayan. Ayan. At ang kagandahan din po nito, syempre, ito naman po, next vertical din naman po natin, yung AYS Jobs. Alright? Dito po sa AYS Jobs, ang kagandahan po nito, kung meron po tayong instant service, syempre, may mga naghahanap din ng trabaho. Tama po ba? Trabaho na regular. Ito po ang entry natin doon. Ayan siya. Itong AYS Jobs. It's a resume writer app wherein you can send your resume with this app and i-connect ka namin sa mga HR of different companies. Ayan po yan. Alright? Ngayon po, share ko lang po sa inyo some of the successful stories of our neopreneurs na masabi po natin na pwede po ninyong magbigay ng inspirasyon o makapagbigay ng inspirasyon. Ito naman po si Miss Jolina Salazar, isang full-time mom, businesswoman, and neopreneur. Pero kahit busy siyang tao, alam niyo po, she managed to earn 100,000 pesos dito po sa AYS. At ang malupit po niyan, isa po siyang PWD. So, imagine po, no?
Busy ka ng tao, ang dami mo na ginagawa, pero nasingit mo pa yung AYS. Bakit ho? Kasi itong negosyo natin, this is meant para po maging seamless on your part. Hindi po para pasakitin ang ulo ninyo na nagdagdag pa po kayo ng isa pang pagkakakitaan. Hindi po siya ganun. Alright? So, ang konsepto po nito is kahit anong ginagawa mo ngayon, tatrabaho ka, nag-aaral ka, nagnenegosyo ka, idagdag mo itong konsepto ng AYS, ang maganda niyan, hindi mo mararamdaman na mabigat siya, pero mararamdaman mong dumami ang pera mo. Ayan po yan. Katunayan po niyan, ito pang isa, si Miss Micaela, isang tinatawag po natin na working student, no? And at the same time, isa ring neopreneur. Di ba? Nag-aaral na, nagtatrabaho pa, neopreneur pa. Tama? So, dito po si Miss Micaela are earning every week na 5,000 to 9,000 pesos. Ayan po yan. Ngayon po, imagine, ito pang isa, si Mr. JJ Lubendencio, no? Isang construction worker, now a neopreneur. Ngayon, ang concept po nito, alright, ito yung kagandahan na effective ang training po natin. Ayan. Bakit? Kasi, once na dumaan ka dito at na-apply mo, kahit saan ka galing, kahit wala kang background sa digital space, ano ho, i-apply mo lang. Ang maganda po dito, may resulta. Ayan. Diyan kami proud na ang sistema po natin ay really working and it's performing because it gives everybody valuable results. Ayan po yan. So kung ito po ay tatrabahuhin ninyo na nanonood ngayon, sure po ako, kung nagawa ng mga taong ito, kayang-kaya mo din gawin. Ngayon, kung gusto nyo po magpakita pa ako ng 20 pa na mga iba't ibang tao, pwede rin naman. Yun nga lang, baka abutin na po tayo ng matagal. No? At we value your time as well. Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan din po natin ito, mga kaibigan. No? So, alam nyo po, kung ikaw ay naghahanap ngayon ng mapagkakakitaan or naghahanap ka ngayon ng dagdag cash flow po sa inyo, ang tanong ko lang, ladies and gentlemen, is, when was the last time na yung mga pinangarap mo para sa pamilya mo, nadala mo sa reality? Ayan. Most of the time, tayo nangangarap lang. Pero ang problema minsan, alam nyo po, hanggang doon na lang naiiwan. So, alam nyo, bago ko tayo pumunta sa ating question and answer portion, no? Pakita ko lang po sa inyo itong story na itong huling taong nasa harap po ng inyong mga screen. Ayan po yan. Ito pong taong ito ay basically walang pera, ang dami ding duda, di ba? Walang business experience, may mga pangarap pero walang clear vision and purpose sa gusto niyang puntahan. Ayun po yun. Alam niyo po, yung taong yan ay ako. Nung ako po ay nagsimula dito sa aming venture as business persons. At dito din sa industriya na ginagalawan po namin. Alam niyo po, ang natutunan ko lang sa buhay, pag merong isang opportunity na napakaganda sa harapan mo, at alam mong pwede nito baguhin ang buhay mo, i-grab mo. Bakit? Ang tamang mindset po dyan is, ang maganda kasi, pag ginarab mo, ang dami mong matututunan. Tama po ba? Kung hindi man para sa yung opportunity, ang importante, ginarab mo. Kasi paano kung para sa'yo? Tama po ba? Kasi kung pagdududahan mo na lang, bawat opportunity na dumadaan sa harapan mo, maniwala ka, masasanay ka na sa attitude ng pagdududa at wala kang magagrab na opportunity. Tama po ba? Alam niyo po, because of that, napatunayan ko na hindi naman ako matalinong tao, hindi naman ako talented na tao. Isa lang ako klase ng tao na nag-grab ng magandang opportunity at tinuloy-tuloy yon with laser-like focus. Alam niyo po, to end this presentation or to end this tech forum, success is a matter of choice, not by chance. Kung gusto mo maging successful pala sa buhay, hindi pala yan tipong inaantay mo na mangyari ang swerte sa'yo. Ang success po, pinipili, dinedesisyonan. Ayan po yan. Kagaya ngayon, may isang opportunity na nasa harap mo ngayon na makabago, at the same time, alam natin na pwedeng magtaas ng antas ng buhay natin. Pero kung paiiralin mo duda, paiiralin mo yung wala akong pera ngayon, paiiralin mo yung makuha na anong mga bagay na ilalayo ka sa napakagandang opportunity. E paano kung next opportunity na dumating sa'yo 30 years pa mula ngayon? Tama? And sometimes, opportunities requires money talaga. Tama po ba?
Alam mo, kapatid, kung wala kang pera ngayon pero nagustuhan mo, the more na mas kailangan mo tong negosyong to. Sabi nga po nila, pag gusto may paraan. Tama po ba? Alam niyo po, ganito lang po yan. Kung sino ka ngayon, dahil yan sa produkto ng mga ginawa mong desisyon kahapon at ng mga nakaraan pa. Kung sino ka naman magiging bukas, ikaw ay produkto ng desisyon mo ngayon. So you make the right decision. And maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome po sa AWS. This is the business wherein services are now at your fingertips.